Siyempre yung mas matangkad, yun ang mamimitas ng talbos. Ano ang lagayan? Ay, naiwan yung lagayan natin. Pinadala ko sa iyo yung green. Bulsa mo na lang. Walang sampalong ng lagayan. Naiwan po ang aming lagayan ng sampalok. Ano ngayon? Yan, meron po kaming lalagyan ng usbong. Ano? Ha? Hulaan nyo po. Hulaan pa. Nasa thumbnail naman. Maganda po ang usbong ngayon ng sampalok. Palibhasa ay ano nga po, umulan. Ito ang gaganda oh. Ay, dito na marami. Ayan oh, dito po yan kila Mr. Bugs. Mr. Bugs. Ayan, ito po oh. Ang gaganda ng mga talbos ng sampalok. Uy! Magsasampalukan din kami mamaya. Unahan na natin sila kung magsampalukan sila. Sa kabila, sa tabi ng bahay namin, isang puno para. Dito maraming sampalok. Wow, ang gaganda. Ayan po oh. Makikihingi po ng usbong. Nalalaman naman nila anong mga tayo dito. Parang tulog ang mga Tahimik sa tahimik. sarado pibintalo sa kapin ko eh. Oh? Tulog. Walang tao. Bumoto. Ngayon po ay election day. Ayan oh. Ang gaganda ngayon ng mga sampalok. Yan ang the best na pang-asim, talbos. Ito oh. Bakit talbos ang tawag niya? Usbong or talbos. Ano usbong tawag nila dito? Nung kami sa Marikina, bumibili kami na to, ilang peraso lang. Pero marami rin doon, galing ng Rizal. Oh, sarap ng hangin. Pugad pa. Saan? Wala nang laman yan. Ay, maya lang yan, maliit. Ayun, ay, pugad pa. Maya. Cute. Dami na. Ito masarap, talagang tanggal ang lansa. Pinakamasarap. Sarap po sa manok. Tapos lagyan natin ng papaya, no? Bu, kung nagpapaya ka na, huwag kang lagyan ng ganito. Bakit? Ano yan? Tinolang siyang palukan? Oo. Sus. Wala tayong sayote eh. Supposed to be sayote kapag sampalok. Pag papaya, hindi nga. Hindi, parang hindi masarap siya. Hindi na sinampalukang ano yun. Sarap yun. Eh, maliit na papaya ba doon? Saan? Doon sa tabi ng kusina. Papahan tatang. Puro ano lang eh. Ito oh. Ay, kaganda ng pagkatalbos na to oh. Baka naman sobrang dami na. Hindi pa napupuno yung bulsa ko. Hindi ko kasi nadala yung supposed to be lalagyan ko eh. Damihan mo na para pag nakabiti naman. May sampalukan mo tayo. Wow. Hi guys! Welcome back sa KKK by Jeng and Otep. And it's me, of course, your Ate Jeng. At sa likod po ng camera ay si Daddy D. Ayan! Dahil po medyo umulan-ulan na po, kahit pa konti-konting ulan pa lang, ay nagsilabas na po ang mga kokap. Mga manuwit po ito kung tawagin sa amin. Comment down po kung ano po ang tawag sa inyo dito, yung mga palakang bukid. Sa amin po, manuwit. Hindi ko po alam kung sa iba kung ano ang tawag nila dyan, basta palakang bukid lang. Ito po yung maliliit, hindi po yan yung mga klase ng palaka na bullfrog na tinatawag. Hindi po siya bullfrog. Ito po yung mga native na dumami na po ulit. Good news po yun, dumami na rin po ulit siya. Ito po kasi yung masarap talagang kainin. Kaya nga lang, medyo mas maliliit po ito. At syempre, dahil nanguha nga kami ng sampalok,
Napakadaming sampalok. Ito po ang isa sa pinakamasarap na putahe dito po sa ating mga manwit. Hindi po kasi namin to tinuturing talaga actually na exotic dito sa probinsya kasi napaka-ano po na to, napaka-common. Kumbaga, common po ito na kapag ganitong season, kapag tag-ulan, halos araw-araw ang mga ulam-ulam namin talaga ay palaka. So, hindi po namin siya tinuturing na exotic. Exotic food. Sa iba po siguro, exotic ito, pero sa amin po, dito sa probinsya, hindi po talaga to exotic. Ito po ay hindi namin hinuli. Dahil nga po uso na, marami na pong nagtitinda. Yan po ay inilalako talaga. Dito po inalalako po talaga yan bahay-bahay. Yung mga galing po sa mga kabukiran. At malinis na rin po, kaya wala na pong problema. Oh, diba? Ayan! Pero bago po ang lahat, ang ating pong sampalok ay lamasin po muna natin sa asin para lumabas po yung kanyang asim, kanyang katas. O diba, ang mga dahon-dahon kapag nilalamas po natin sa asin, malinis na malinis po ang aking mga kamay. I have two hands, the left and the right. Hindi na hiwa-hiwain yan. Hindi na po natin hiwa-hiwain kasi kapag nilamutak po natin yan, nakatulad po ng sa ginagawa ko rin sa sinampalukang manok, lalabas na po ang katas na to. Kasi para habang nagigisa tayo, may katas na siya. Masarap po itong sinampalukan kasi talaga pong nawawala po yung lansa ng ating manwit. Ang atin po kasing frog, doon po sa ibang hindi nakakatikim pa, lasang manok din po yan. Kung ang gaano po kalansa ang manok, ganun lang rin po siya. Hindi naman po masyadong malansang-malansa. Kaparehas na kaparehas ng chicken. And kalasa rin po ng chicken. Naalala ko si Otep nung araw, nung maliit pa siya dad, no? Pinatikim po namin siya niyan, pinakain namin nakakain na yun si Otep ng frog, pero hindi niya naman namalayan na frog yun. Dahil nga, kalasa lang ng manok. Ayan, tingnan nyo po, kung titingnan nyo, mayroon na yung katas. Nadurog na natin. Okay lang po yung mga sanga-sanga ng sampalok kasi may added flavor din po yan ng asim. Dahil ito naman po ay usbong na usbong talaga. At thankful nga rin po tayo dahil nga po umulan-ulan na ng konti kahit paano yung mga sampalok nila Mr. Bugs. So, wala naman talaga kami sampalok dito doon kila Mr. Bugs. Ay marami na rin pong usbong. O yan, simulan na po natin ang paggisa. Nakapaglagay na po tayo ng mantika dahil po ang ating kawali ay parang flying saucer sa lakas ng apoy. Magisa na po tayo ng ating bawang, sibuyas at luya. Actually po minsan hindi ako naglalagay ng sibuyas kasi malasang-malasa po ang sibuyas na overpower niya po yung ating luya. Pero napaka-importante po kasi ng tatlong ito para sa pagtanggal ng lansa at added flavor syempre ng ating manwit. Tawagin ko na lang siyang manwit dahil yung iba ay medyo na sinisipang po. Pasensya na at medyo dumalang din yung aming vlog nitong mga nakaraang araw dahil po ako ay nilagnat ng ilang araw dahil po sa pagbago-bago ng panahon at diban nga po na kung maalala ninyo na ligo kami sa ulan. Nabasa kami sa ulan nung nakaraang Sunday pagkagaling namin sa bayan. Yan, palabasin lang po muna natin yung flavor ng ating luya, especially yung luya po. Ayan. Naamoy-amoy na po natin kasi kailangan po makalabas yan para yung lansa po ng ating manwit ay medyo matanggal. Dagdag po yan sa pampatanggal ng lansa. And then isangkot siya na po natin ang ating mga manwit. Huwag na po natin isama ng katas niya. Isangkot siya rin po natin na parang manok. Nakakatuwa nga po kasi malinis na to eh. Malinis na rin siya. Kabango! Ang bango po. As in yung bango niya po, katulad din sa nagluluto tayo ng manok. O, kahit po hindi pa siya masyadong nasangkot siya, ilagay na po natin yung ating sampalok para naman po manuot yung flavor. Wow, manuot pang nalalaman. Manuot yung flavor sa mga kalamnan. Sa mga lamnan pala. Sa mga laman ng ating chicken. At saka syempre po, ay chicken na tuloy. Chicken na tuloy sa ating manwit para at least mawala po yung lansa. Wala po tayong lansang makakapak mamaya, malalasahan.
Ganon din naman po sa pagluto ng sinampalukang native na manok or sa kahit na yung manok na 45 days. Parehas lang rin naman po. Lagyan natin po ng konting tubig. Pasensya na at ako'y singhot. Lagyan po muna natin. Mahirap po kasing tansyahin yung ating kalan dahil ang lakas-lakas po talaga. Baka po kasi masunog pa. Sa halip po na masarap ang ating sinampalukan ay maglasang sunog. Ayan. Sobrang bilis lang po na maluto. Actually, mas mabilis po siyang maluto kesa sa chicken. Kaya agad-agad na po natin. Napakabilis. Lagyan na po natin agad ng sabaw. Tikman natin mamaya pag maasim na. Kapag naman po kulang ang ating sampalok, pwede po nating dagdagan niya ng pampaasim ng mga sinigang mix kung kulang. Pero ito po ay malamang sapat na dahil talbos po ito. Ang usbong o talbos ay mas maasim po. Ayan. Tingnan natin yan. May asin na rin naman po yan. Ilamas natin yung asin. Huwag muna nating dagdagan ng asin or patis. Dahil nga po baka mamaya medyo maalat na siya. Takpan po muna natin at pakuluin. Ayan, buksan po natin. Tingnan po natin kasi talagang kumukulo na. Lagyan po natin ng pampalasa. And then, added flavor. Lagyan po natin ng patis. Kasi masarap din po talaga ang lasa ng fish sauce. Kahit naman po magpasobra ng konti yan. Ay hindi naman po yung naalat ng todo. Ayan, napakabilis lang po kasi talaga maluto ng ating manwit or yung palakang bukid. Hindi po yan kasing tagal lutuin ng chicken. Ang chicken po kasi kailangan lutuin pa natin hanggang buto. Mas makapal ang laman. Ito po, kung makikita nyo, pag ganyan na po yung kanyang texture. Texture talaga. Pag ganyan po yung itsura niya, na namuti na yan. Actually, luto na po ito. Konting ano na lang po. Isang kulo na lang po para po maluto yung ating, o manuot yung ating pampalasa at saka po yung ating patis. Tapos, titikman na lang po. Parang kulang pa ng sabaw, Dad, no? Parang gusto ko siyang dagdagan pa ng sabaw. Kasi ang sarap po ng sabaw niya. Dagdagan po natin ng konti para kumulo. Kumulo din yung idadagdag natin. Kasi masarap pong humigop ng sabaw niyan. Baka po mabitin tayo sa sabaw. Ayan, dagdagan na lang po natin ulit mamaya ng patis kapag medyo matabang pa siya. Isang kulo na lang po at isang tikim. Ayan. Mga 1 minuto or 2. Ayan, tingnan po natin kasi tumutunog-tunog na. Yan! Ito na po ang pinaka-best na ano natin. Kulong-kulo na po. Luto na po ang dahon ng sampalok. At lutong-luto na rin po ang ating manwit. Ayan. Sige na po. Tapos na po ito. Ganon lang po kabilis. Parang wala pang 15 minutes cooking. Parang nasa 10 minutes cooking lang. Tapos na po agad ang ating sinampalukang native na ano bang tawag doon? Palakang bukid. Basta manwit yan. Manwit mas cute. Mas cute. Mas cute ang tawag namin. Manwit. Oh. Ulitin ko po. Comment down kung ano pong tawag sa inyo. Share naman po dyan kung ano pong tawag sa inyong. Yung maliliit po ha. Yung native po. Yung hindi yung bullfrog. Ayan. Maraming kanin na naman ang itataob na to. Ayan. Kain na po kami. Ayan dada. Kain po tayo! Ito na po ang ating masarap na ulam. Oh, si Otep daw ang mauuna kasi sanay na sanay siya. Ang ating mga kanin ay matitigas ulit. Bilog-bilog na mga kanin kasi kinuha na namin doon. Parang madami masyadong kanin ko. O, dyan lang muna yan. Sa side lang po muna. Dahil kay Daddy diyan mamaya pag hindi ko naubos. Lagyan mo dyan, o yan. Parang gusto mo. Saka syempre yung laman. Sabaw mo na. Oo, hindi abutin tayo ito ng Pasko na. Malamig ang panahon ah. Magandang kainan. Hindi pa pawisan. Hindi masyadong papawisan. Ang tiratang. Oh, ayun.
Napakalasa po ng ating Sinampalukang sinampalukan. manok. Ay, manok. Only in, Sinampalukang manok. Sinampalukang pala. akala ni Tatang kanina nung nagluluto po kami, sinampalukang manok talaga. Sabi ko ngayon sarap ng sinampalukang manok. Napalaka. Manok na rin, akala ni Tatang manok. Lasang manok naman rin kasi. Oh, lasang manok talaga yan. Init. Nagkalmado yung hangin Umalmada. Ang init po. Pero mukhang uulan. Thank you Lord for this food. Sarap. Ang sarap. Tumalasik pa yung gamit. Sabor sa mga boboto, malamig yung school ngayon. Malamig. Kung uulan, Hindi, pagkakabili kahit hindi. sabagay, kulimlim. Sarap. Only in the province, sabi niya. Sa ibang lugar, exotic yan. Sa ibang lugar, exotic po ito. Dito sa amin, hindi po. Ito po ay usual na ulam dito sa amin. Sa Manila siguro, nakakain ng palaka, no? Wala tang. Ano kaya yan? Hindi pa sila nakakatikim. Sa mga gusto pong malaman ang lasa, lasang ano anak? Oh, manok din talaga. Baka iba taga Manila, takot pa nga dyan eh. Exotic kasi ang ano ng iba dyan sa Ayan, sabi exotic. niya. Exotic food. Pero yun nga, sinasabi ko sa kanila, sa atin hindi exotic. Pag sa probinsya, especially sa Luzon, banda, Ngayon mo talaga yung kumakain talaga ng ganito. Yeah. Exotic, regular lang. Regular lang sa atin. Exotic sa kanila. Sarap! Mukhang nahirinan si Daddy D. Wala tayong tubig, Dad. Ayun o! May tubig tayo doon. Yung pinasabaw ko kanina konti. Wala ka makikita magbibenta ng palaka Saan? sa urban. Sa urban. Wala eh. O si Tatang din, nahirina na. Sorry po, hindi kami nakabitbit ng tubig pala. Yung tubig pala hindi natin nabitbit, Daddy. Oh! Ayan, merong tubig ang harabas doon sa may ko. Nagkahirinan po kami dahil ang aming ano, ay sana Tang uminom ka ng sabaw. Umigop ka na sa botang. Nagkahirinan po. Nagkalimutan po kami ng ano, ng tubig. Dahil dito nga po kami sa labas, hindi kami nakabitbit ng tubig. Sarap, no? Sarap. Sarapan si Ote, pahigo pa na sa bala. Sa urban, wala naman kasing nabibiling ganito. Pwede yun, yung mga galing ng Cavite, Laguna. Kung meron. Saan ka kukuha ng palaka sa syudad? Nga. Wala ka mga tao kan doon. Yung may mga taniman, bandang Laguna, Cavite. Bulacan. Bulacan. Usually Bulacan. Kung saan nila? Mayroon sa Rizal? Rizal. Yung mga taga Rizal. Kaya di ba meron sa Marikina? Nakatikim na si Otik na to sa Marikina, Tang. San Mateo, Sa Marikina si Otep nakatikim na to, Tang. Alam mo kung saan galing? Sa Baras. Sa Baras daw yun galing. Kasi syempre bukid-bukid area din yon. Meron ding mga ano po, mga ganito, tapos dinideliver nila dun sa Marikina. Malapit lang naman kasi yun. Kaya lang, napakadalang. Hindi mo naman tsamba-tsamba lang yun.
Ito nga sa gabi eh. Pag nag-ulan, nakal sa mga talupan meron. Ito kasi umulan lang kaya meron na siya. Nag-hibernate po kasi ang mga ano, mga palaka. Pag umulan, maririnig mo sa gabi, dito sa probinsya, mga kokak na ng palaka agad. Kasi ibig sabihin, lumabas na sila. Labas ang pagkakas. Breeding season. And, start na naman ng pangingilaw. Ayan. Panghuhuli sa kanila. Kaya, Ano yun? Lumabas na ang... Lumabas na sila eh. Isang gabi lang, nangilo kami. Tama. Ang pagdating nga, palaka na. Nakapalaka na ang Team Harabas. Nalang palaka na nagkipayas pa. Kapag Basta umulan, may palakang season. ang tagarag lang din ang kapanginain eh. Sorry. Yung palaka sa ano, mga guild ng ilog, yung taba. Kasi matagal nagtubig tama. Matagal bago nang tuyo yung sa tabing ilog. Kung ilang buwan kasi ang tag-araw, ilang buwan din silang naka-hibernate, no? Itong subo, sabay sarap. Sarap. Alam mo na, subo. Parang yung subo ni Tatang eh. Nahirina na tuloy. Parang manok eh, tukatan tuka eh. Hindi nilunok, bakbak ng bakbak. Dito ka tinala na. Ko. Sinto ko ano naman. Marami din naman kung pwedeng gawing ano na to, putahe. Pwede yung tinola. Pwedeng tinola, pwedeng Paya. adobo. Yung malalaki, pwede mo lang. Tawanan. Yung malalaki, pwedeng gawing bubotok. Yung ano siya, para siyang relleno po. Bubotok ang tawag kasi dun sa Yung mga maliliit. Tagalog. Yung maliliit ko yung laman, gilingin. Kukunin yung laman, gigilingin. Yung ganang konting katin, pwede mo. Rellenong nga ano. Para rellenong bangus. Ganun na ganun po ang ano niya. Ang konsepto po nun, relleno. So, laman. Ang plano ko po talaga dito ay gawin sanang sisig. Kaso, maanghang yun. Kailangan maanghang yun. At saka, nakita ko, maliliit pala sa masyado. Mahirapan ako maghimay. So, baka alas 2 na kami makakain. Eh, ito, wala pang 10 minutes. 10 minutes lang, actually. Tapos na. Luto na. Napakabilis. At masarap ang sabaw. Baka hindi masyado makakain si Tatang ng sisig. At pati ako. Ano makakain ng sisig. Pero masarap din po yun. Sarap. Adobo po ang sarap. Seryoso ako dami. Team Harabas, adobo. Tatlong putahe yun, niluto namin. Yes. Adobo, prito, saka tinola. Tinola. Sarap po ng tinola nila. Kasalukuyang may ano ako nun eh. Nilalagnat. Pinilihan ko si Jenny. Dinalhan ako ni Daddy D yung pagkaluto. Sabi ni Harabi, mamaya dalang kita. Ay padala ay pag naluto. Higup ka ng sabaw, sabi sa akin. Dinalhan ako ni Daddy D. Ang sarap. Kaso maanghang. Siyempre, Harabas style. Alam nyo naman. Ang anghang. Sa ilalim pa lang malaki oh. Marami pa yan, Tang. May malalaki. Papakpala. Papak pa, anak. Sige. Yung mga leg niya na yan, oh. eh. Sarap niyan. Masabaw eh. Masabaw ng papak na lang ako. Mas mapapak si Ote. Nilakot din ako pa malaka nung araw eh. Gabi-gabi sa ilaw ng palaka. Pag panahon puno ng palaka, ang ulam namin lagi palaka. Ilaw ng takumo. Sama ng palaka. Kaya sabi ko nga po sa amin, hindi ito exotic. Kasi lalo nung mga maliliit pa kami. Oh, Lalo na ang dami.
Ulam namin yan, araw-araw. Tang, no? Ni iba-iba lang ni nanay ang ano, syempre. Nakamit pang ilaw nun, lente. Ngayon maganda eh, flashlight na eh. Ba't nga walang mga ganun-ganun untang, no? Di kalburo, hirap Ah, yun. kalburo pa ang ginagamit ni tatang. Minsan nagbabara. Na sobra ng tubig. Bubuksan mo pa yung ano niya, tangke. Parang wala nang lente ngayon, tang, no? Tawag ng flashlight eh. Eh ngayon ang mga LED na flashlight. Napakalalakas. Ang maganda. Papakinan natin to, tang. Ang sarap. Si Otep nagpapak na nagpak. Nahiya ko eh. Ha? Nahiya ko ubusin. Nahiya pa siyang ubusin na. Ba't ka nahiya ubusin? Ubusin natin. Maliliit lang siya kasi bago pa lang umuulan. Kalalabas lang po nila eh. Nasabat agad ng mga farmers. Dahil ito doon tang, malapit doon kila ano, kila kay Julie. Ay nagtinda. Kamay kay Ulos. Matalukan na Kasi doon maraming Natalukan na Panginoon yan. maraming talukan. Naganon second crop. Ang mga second crop kasi doon. Kaya mas marami doon. Kakatuwa yung tinda niya. Yung isang supot, wala naman pong ano, wala daw silang timbangan. Pero feeling ko to, isa't kalahating kilo. 1.5 kilo siya. 150 ang tinda. Dami yan. Tapos, ang dala niya ay 3 supot lang rin. Kasi konti pa naman eh. 3 supot lang daw yun. So 150, may 450 din sila. Okay na din. Hindi na ako magtigil magsantok ng kanin eh. Sarap kasi. Sarap Kung baga panghuli naman nila, hindi naman masyadong excessive tang, no? 3 supot lang, okay na yun. Parang kasi palakangin eh. Madalang-dalang pa. Dalang-dalang pa. Ako medyo mailap pa. Yan, hindi ka masyado makahuli ng mga Hindi naman po yan sila nauubos. Native kasi siya talaga sa ano. Dati nga tang parang nawala hindi na masyadong nagkaroon ng mga manwit, no? Nawala na yung ano. Pero ngayon, eto na ulit sila. Yung bullfrog, Bullfrog ang ano na. lumipas na. Malalaki. Ang lalaki nun, pero mas masarap talaga to. Ito naman yung mga native natin eh. Yung katawan kasi, papakin mo. Ito oh. Hindi mo kinukuha yung laman ng katawan pala. Hindi parang kinukuha. Kaya pala ang dami sa kanya, yung leg part lang yung Kailangan pa naman eh. malaman kasi yung leg po. Kaya ito halos walang laman yan. Halos wala ulit sila. Meron yan. Kaya lang kunti. Kaya Pag mataba yan, medyo maraming naman ang katawan niya. Mga type ang ano eh. Yun ang masarap tang irelleno, no? Pag natikman mo na ang relleno niyan, ang fried ako. isa lang. May nagas. Isa na lang daw. Busin nyo na eh. Sige na. Oh, wala na rin. Yung araw, ilaki yun. Simot! Naubos po namin ang halos isa't Nung kalahating araw, kilo. Dahil sa magluto ng ano, bubutok, tawagin. Yan, si Tatang mahilig sa bubotok eh. At syaga ni Tatang magtadtad ng ano. Ang maliliit. Tamis eh. Pati nga nun mga luyat eh. Natadtad pa ni Tatang mga kung ano-ano. Luya, kamatis. Eh ngayon nga, may mga food processor na. Luya, kamatis, bagong bawang. Binigisa muna yun. Ayan nyo tang, pag meron nang nagtinda na malalaki na, ay kaya lang pinupunit nila yung tiyan eh. Pag ano po kasi, pag dito kapag kami halimbawa naglilinis, pag alam namin na pangbobotok, hindi po namin sisirain yung tiyan.
para may bulsa-bulsa siya, hindi po yung sisirain. Eh, ang binibenta po kasi, sira na yung tiyan. Saka yung maliliit, hindi pwedeng alang balat ng tiyan yan eh. Alam ano? Kailangan po kasi may ano yon, hindi sisirain yung bandang tiyan. Kailangan malaki. Ha? Ayan po. Maraming salamat po. Naubos namin sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel po. At pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account ni Daddy D, Dante De Dios and Josephine Guansing De Dios para po sa mga additional live updates. O, may mga mini vlog din po doon at kung ano-ano pa pong mga pictures. Kapag po ganitong wala, ibig sabihin po, mayroon akong nararamdaman or sobrang busy. Yung nakatulad po ng mga nakaraang araw, wala akong masyadong post kasi nga medyo nilalagna talaga ako habang pumapasok din sa school. Kasi hindi na pwedeng umabsent dahil po last week na yon, last 2 weeks ng aming pasok. Yan, na-enjoy po ni Otep at magpapapak pa rin po kami nila Tatang. May konti pang natira dito sa aming mangkok. Thank you so much po sa mga patuloy na Salamat po sa sumusuporta, nanonood. Bye! Ayan, isang pahabol po na pagbati para sa ating mga mami, para sa ating mga mama, inay, inang, ina, at sa lahat ng mga mothers out there. Wow! Happy Mother's Day po dahil kami nga po pala ay walang Mother's Day vlog dahil talaga pong in-spend lang po namin yung panahon namin kahapon sa pagtulog at pamamahinga dahil nga po galing pa ako sa medyo masamang pakiramdam. Ayan! Happy Mother's Day po ulit at happy birthday nga po pala kay Ate Buday at saka po kay Saren at sa isa po nating masugid na taga-subaybay si Ma'am Rowena Abadilla. Happy birthday po sa inyo. Si Ate Buday po at saka si Saren ay magka-birthday po. Ayan, happy birthday and happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga dakilang ina.